So, what's up guys? So, gagawa tayo ng simple Docker installation. Matutunan natin dito sa video na to kung ano ba si Docker. And then, mag-install tayo ng MySQL at phpMyAdmin doon sa Docker. At malalaman din natin kung ano yung network bridges natin na tawag. So, una, ano ba si Docker? So, si Docker ay isang platform or operating system na naghahawak ng mga containers. So, si Docker ay pinapadali niya ang process ng pag-develop at pag-deploy ng mga applications. So, ano ba yung containers na tinatawag? Containers ay isang environment na kung saan naglalaman siya ng iba't ibang software. Pwede ng SQL, PHP, Laravel, at pwede siyang maging operating system din, kagaya ng Debian or Linux. Para mas maintindihan natin, gagawa tayo ng Dockerize application. So, isang simple connection ng mga Docker containers para mas maintindihan natin. So, punta lang tayo dito sa Visual Studio Code. Meron na ako ditong ready file ng docker compose.yml. So, ayan yung file format ni Docker. So, una, lalagay natin yung services. So, sa services na to, sa under neto, ito yung mga containers natin. So, enter lang kayo dyan and enter nyo yung name ng services or yung container name nyo. For example, MySQL muna, colon, enter, and yung image. So, yung image, ito yung manggagaling kay Docker. Ito yung magti-trigger kay Docker kung anong library or dependency yung kanyang ida-download para sa inyong container application. So, dito nyo siya makikita sa app.docker.com. So, ito siya. So, search nyo lang dito kung ano yung gusto nyo makita, like Laravel. Meron din siyang Laravel dito. And makikita nyo kung ano yung name niya para may download niya sa inyong container. So, gagawa siya ng sarili niyang container. Kung basta ilagay nyo lang itong name niya. So, since MySQL muna, so check natin yung kanyang configuration. So, meron na dito yung sample ng kanyang configuration. So, copy lang natin to. And, lagay muna natin MySQL. Copy natin. Oops. Karoon ng tab. So, take note lang. Sensitive si Docker sa kanyang indentation. So, as you can see, meron ditong restart always. So, kailangan din to para mas nakikita nyo kung bakit siya lagi nagre-restart. So, every time na nagre-restart siya, so nagla-logs din siya. So, makikita natin kung saan tayo nag-error din. So, next is the environment. So, ito yung environment variables na tinatawag na ito yung by default na makukuha ni MySQL na kailangan niya para ma-configure. So, meron na ditong root password. For example, then 1234 yung password. Next is kuha tayo ng user, sample user. So, then, next is the password. Lagyan lang din natin, then 1234. Save natin. Ngayon, paano ba natin ito matitest? So, punta tayo sa Docker application. So, itong Docker desktop application na to, madadownload nyo lang ito sa Docker website. So, ilalagay ko na rin yung download link nito sa ating video. So, yeah. So, let's try na kung paano natin to matitest. So, una, punta tayo sa terminal. So, ito yung terminal niya. Ito na, nandito ako sa ngayon sa kanyang file folder. So, tatawagin ko lang yung file na yan. So, tatype lang natin, Docker compose build. So, as of now, wala siyang lumabas kasi hindi naman siya operating system na kailangan niyang i-build. So, meron kasi different type pa ng gawa ng isang Docker container. So, dito muna tayo sa ating simpleng Docker connection. So, paano ba natin to i-run? So, lalagay lang natin Docker compose app d enter. And makikita nyo na nagpo-pull na siya ng MySQL sa Docker. So, dito, makikita nyo, nagra-run yung ating MySQL. Click nyo lang ito.
nakita natin yung logs. Yan, yung paano yung initialization nung MySQL. At meron na tayong MySQL na container. So, paano naman kapag gusto natin siya i-connect sa PHPMyAdmin natin? So, subukan. Try natin. So, una, stop muna natin to. For example, paano nga ba tayo mag-i-stop? So, Docker, compose, down. Yan, nawala na siya. So, pwede natin ulit siya ma-build. Basta kapag i-build natin, Docker, compose, up, di lang ating ita-type. Docker, compose, down ulit natin. Hintay lang natin mag-stop. Stop na siya. So, next is yung PHPMyAdmin naman. So, ngayon naman, kakuha tayo ng PHPMyAdmin na services. So, take note, indentation, dapat pantay siya dun sa MySQL kasi container name siya or service name. So, lagay natin PHPMyAdmin. Hindi naman siya required na kailangan PHPMyAdmin. Pwede nyo siya i-rename ng gusto nyo. And then, enter. Lagay natin yung image. Pupunta ulit tayo sa Docker desktop. Yan. Makikita nyo yung name niya, PHPMyAdmin. Makikita nyo rin yung configuration. So, as you can see here, meron siyang services na DB. So, ito, kukonect kasi ito ng PHPMyAdmin sa MariaDB. So, ganun yung gagawin natin ngayon. So, lagay lang natin dito, PHPMyAdmin. Sunod is, lagay lang natin, always let. Ayan. And then, environment. So, ngayon, ano yung environment niya? So, itong PHPMyAdmin ay iba yung environment niya. So, mirarun lang natin. Lalagay lang natin is PMA underscore host. So, ano ba yung PMA underscore host? So, itong PMA underscore host, ito yung DB na kukonektan niya or yung backend services. So, itong PHPMyAdmin, ito yung magiging parang IDE lang natin for that database. So, and lalagay lang natin dito yung database service name. So, MySQL. And MySQL. So, kumbaga, PMA host, yun yung pinopoint niyang services. So, try natin kung gumagana itong PHPMyAdmin natin. So, run ulit lang natin. Balik tayo sa terminal. Docker compose up di lang natin. And nagkikreate na siya ng services. Ayan. Nakita nyo siya na nag-run na siya. Ngayon, hindi pa natin ito ma-access dahil wala siyang port as you can see here. So, kailangan natin maglagay ng port para ma-access natin sila at makipag-connecta. Ngayon, dadagdag tayo ng another tab dito. Sa una, sa MySQL. Ports, colon, baba, tab ulit, dash, and then lagay nyo yung port. By default, ang port ni MySQL ay 3306. So, as you can see here, mas maganda kung i-save nyo na lang with the default port ng MySQL. So, itong nasa right side, ito yung default port niya nung application na to, yung image na to. And then, the left one is the expose port, kumbaga. So, kumbaga, ito yung proxy niya for this port. So, ganun din gagawin natin sa baba sa PHPMyAdmin. So, copy lang natin yan. Ayan. So, papalitan natin. By default naman, ang PHPMyAdmin is 80. And then, ito, hindi dapat ito magkapareho dun sa taas. So, dapat magkaiba to. For example, ginawa nyo 8081. Pwede nyo gawin 8082, kayo bahala. Basta ang default lang ang take note, ang right side niya is 80. And then, dito sa MySQL ay 3306. So, try natin. 80. Save.
Try ulit natin i-run. Down muna natin siya. Kaya natin i-run ulit. So, ayan, may port na siya, di ba? So, pwede na natin to ma-access, itong PHPMyAdmin. So, click lang natin to. And, meron na tayong sariling PHPMyAdmin sa Docker. So, try natin i-login yung password na yun na nakalagay dito. Then 1, 2, 3, 4. See? So, konektado na siya. So, ayun lang ang ating video. Naipag-connect natin ang MySQL at ang PHPMyAdmin. So, pwede na kayo mag-create dito inyong database.